Isang lalaki sa Utah na tila dumaranas ng krisis habang nakadroga ay nagdesisyong targetin ang isang hindi pangkaraniwang sasakyan sa isang carjacking. May nakausap ka na ba mula sa opisina ng Koreo tungkol sa truck na yon? Tama yan, nang bumaba ang isang tagahatid ng sulat mula sa kanyang truck, si Wilbur Hernandez ay biglang tumakbo at ninakaw ito. Sir, ito ang departamento ng pulisya. Lumabas ka sa sasakyan ngayon, taas ang mga kamay at walang hawak. Nagbunga ang maikling habulan ng matagal na negosasyon at nauwi ang kaso ng suspek sa federal na hukuman. Pero baka ikagulat mo ang sentensyang natanggap niya nitong tag-init bilang bahagi ng plea deal. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ang 33 taong gulang ay namataan sa apartment complex sa Salt Lake City. Sinusuri ang mga door handle at sinusubukang pasukin ang mga kotse. Nang paalisin siya ng mga saksi, tumakbo siya sa pinakamalapit na sasakyang makatakas. Isang truck ng US Postal Service at paghahanap sa iba't ibang lokal na jurisdiksyon kung saan paminsan nababangga ng mail truck ang ibang sasakyan. Habang paikot-ikot si Hernandez sa mga kapitbahayan sa huli, natapos din ang habulan kung saan ilang mga pulis ang sumunggab kay Hernandez sa isang lugar na tinatawag na Bountiful. Ngayon, inaabot ng kaunting oras bago na pagdesisyonan kung saan ikukulong si Hernandez at kung saan siya kakasuhan. Nanalo ang federal na pamahalaan ng United States sa kaso dahil ang United States Postal Service ay ahensya ng gobyerno. At ngayong natapos na ang federal na kaso ni Hernandez, hinatulan na si Hernandez ng pagkakakulong kasunod ang deportasyon. Nakuha namin ang kanyang indictment, pati na rin ang mga ulat ng pulis at body-worn camera footage mula sa mga autoridad ng Utah. Nagbibigay ito ng kaalaman sa hinarap ng mga pulis noon at ang dahilan nito. Inamin ni Hernandez na tumakas siya gamit ang sasakyan ng gobyerno. Kaya gusto naming balikan ang Pebrero 2024 sa isang apartment complex sa North Redwood Road sa lungsod ng Salt Lake. Nakakuha ng tawag ang pulis tungkol sa isang kahina-hinalang tao sa paradahan at siya ay may dalang armas. Ayon sa ulat ng pulisya, isang larawan mula sa video ng cellphone ng isang saksi ang nagpapakita kay Hernandez na may hawak na kutsilyo. Pagdating ng pulis, nakita nila ang tagahatid ng Koreo na si R.B. Pero wala silang nakitang truck ng Koreo. Habang naglalagay siya ng sulat sa community mailbox sa 574 North Redwood Road, napansin niya ang grupo ng mga taong humahabol sa isang lalaki at napansin niyang kakaiba iyon. Pero sinabi niyang kilala ang lugar na iyon sa mga kakaibang pangyayari. Kaya nagpatuloy siya sa paglalagay ng mga sulat sa mga kahon. Napansin niya pagkatapos ang lalaki na tumatakbo, umiikot sa mail truck at tumalon papasok. Nagsimula siyang sumigaw, hindi lumabas ka dyan. Pero tuloy pa rin sa paghahanap ng susi ang lalaki para paandarin ang sasakyan. Ito ang nilalaman ng federal indictment laban kay Hernandez. Sabi ni RW, tumakbo siya papunta sa truck ng Koreo at sumigaw sa suspect na lumabas ng sasakyan. Sabi ni RW, may hawak na kutsilyo ang suspect at itinuro ito sa kanya, tinatakot siya. At ang iba pang tao doon gamit yon, ayon kay RW. Gumamit ng piraso ng kahoy ang isang saksi para subukang pigilan ang suspect. Pero nagawa ng suspect na paandarin ang truck gamit ang susi na naiwan sa sasakyan at tumakas ang suspect sa lugar sakay ng sasakyan. Ang truck ng Koreo ay may dalang mga sulat, pakete at iba pang Koreo para sa iba't ibang tao. Naiulat sa lokal na pulisya ang isang truck ng Koreo sa Davis County na minamaneho ng pabaya at nasasangkot sa maliliit na aksidente sa trapiko. Ayon sa sakdal, inamin ni Hernandez na siya ang nagmamaneho ng truck at nagtatapon ng mga sulat ng iba habang nagmamaneho. Ginamit ng United States Postal Service ang Global Positioning System ng truck para mahanap siya. Nahuli ng pulis si Hernandez sa kalsadang ito sa Bountiful. Tingnan mo. The grave. He's trying to get away. We got him on gun. Gun point, 1327. Pagkabangga ng truck ng Koreo sa police cruiser, pumasok si Hernandez sa under construction na lote at mabilis na dumaan sa harap ng naguguluhang manggagawa. Sinundan ng pulis si Hernandez sa paligid ng lote at sinubukan pa siyang harangin sa isang pagkakataon. Ang masamang balita kay Hernandez, iisa lang ang pasukan at labasan doon. Naipit siya pabalik sa kalsada pero ngayon ay tila ayaw na niyang lumabas. Ayon sa ulat, nagbanta siya ng kutsilyo at tinaser ng pulis kaya umatras sa loob ng truck. Sir, ito po ang departamento ng pulisya. Lumabas ka na ngayon sa sasakyan na walang hawak sa kamay.
May marunong bang magsalita ng Espanyol? May marunong bang magsalita ng Espanyol? Hoy, umatras ka. Sir, ito ang departamento ng pulisya. Lumabas po kayo ng sasakyan na walang hawak sa kamay. Ipakita mo sa amin ang mga kamay mong walang hawak. Meron bang kahit sino na pwedeng kumuha ng pepper ball? Sa tingin ko, baka mapalabas siya kung gagamit tayo ng pepper ball. Ito ang departamento ng pulisya. Huwag magtapon mula sa sasakyan. Ipakita ang mga walang laman mong kamay at lumabas. Nakuha na namin ang kutsilyo. Papunta kay Victor, 16 nakuha na namin ang kutsilyo mula sa kanya. Hindi namin pinulot, tinadyakan lang namin palayo, kaya yun ang kutsilyo. Pulisya ito. Lumabas ng sasakyan na walang hawak, taas kamay sa ulo. Mas marami pang mga pulis ang nagsimulang dumating sa lugar, dala ang mga hindi nakakamatay na sandata tulad ng pepper bomb at beanbag gun. Tinatawag nila si Hernandez sa Ingles at Espanyol, hinihiling na lumabas na taas kamay. Ayon sa ulat ng KSL Television, pinaputok ng pulis ang 14 na beanbag rounds, 40 pepper spray projectiles, at ginamit ang taser ng hindi bababa sa 4 na beses. Sa huli, ibinaba niya ang kutsilyo at sumuko siya. Sabay-sabay nilapitan ng mga pulis si Hernandez. Siniguro nilang wala siyang armas at hindi na delikado bago siya halughugin sa presinto. Sasakyan. You good with it? They're on their way. No quieren hablar conmigo, pensa. Bro, llamarte, bro, llamarte, ya matar. ¿Ah? Ah, si, bro, ya ayuda, vea, porque van a botar todo mi familia, bro, llamarte. Ya, mira. Vamos ahí. Está todo, llamante, mira. ¿Es tu carro? ¿Ah? ¿Es tu carro? Me voy a hacer carro. Yo me subí nomás, pero lo agarré porque había... Maaari mo ba silang sabihing lumabas? ¿Dónde está eso? Ah, ahí está tirado por ahí. Yep. Now, let me put him in my cuffs first. Dámelo en el... Vamos a quitar eso, ¿ok? ¿Usted va a pelear con nosotros? No, ya no, porque lo pelea, voy a cooperar, pues, voy a Si cooperar. usted pelea conmigo, le voy a golpear No, ya mucho. veo que aquí yo peleo si no sé ni pelear. ¿Entiende? Sí. Ok, no quiere golpearle. No, si por eso voy a cooperar con Porque ustedes. yo golpeo muy duro. Vale, ya sea bien vergado. Dóblete. Sa telepono, ipinaliwanag ng pulis kung bakit sinuri ng paramedic si Hernandez. Walang aso. Tinamaan siya ng maraming pepper ball kaya naamoy niya ito. Pero suot niya ang dalawang coat, kumuha siya ng dalawang coat mula sa Koryo. Nasa likod na upuan siya at may suot na semi-body armor. Dinala siya sa ospital para ipasuri ang nabaling braso at daliri, ayon sa ulat ng pulisya ng Salt Lake. Pero hindi lang siya ang nasaktan sa pangyayaring ito. Ayon sa KSL Television, tila kinagat ni Hernandez ang isa sa mga pulis habang sila ay nag-aagawan sa lupa. Kinuna ng litrato ng mga investigador ang kutsilyo na nasa lupa. Kinuha nila ito bilang ebidensya at nung una, nahirapan ang mga investigador na makilala si Hernandez na ayon sa gobyerno ay illegal na naninirahan sa bansa. Ayon sa pulisya, nagbigay ang suspect ng magkakaibang pangalan at petsa ng kapanganakan pero wala sa mga ito ang tugma sa police records. Pagdating ko sa police station base, kinilala ng FBI ang suspect gamit ang mobile fingerprint scanner.
Nagbigay ang FBI ng tagasalin sa mga investigador ng Salt Lake habang iniinteroga si Hernandez. Alright, Wilbur. Kaya si Ahente Thornton ang magiging tagapagsalin natin para magkaintindihan. Ayos ba? No hablo español. Habla español, sí. Nada de inglés, ni un poco. Yo ando aquí para ayudarles a traducir, ¿ok? Yo soy un agente del FBI y ella es un agente para postal, para los correos. Oh, ako si Detective Coles ng pulisya ng Salt Lake City. Detective Corps del Lago Salado, de Salt Lake. Si Inspector Moore mula sa United States Postal Service. Espectador Amor. Ang tagasalin dito ay mula sa FBI. Ginong Thornton, Ahente Thornton, gusto naming malaman ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Queremos hablar sobre lo que, por qué estamos aquí. Okay. Es que yo caminando I was walking. y encontré no sé, Ipinapakita ng ulat ang sinabi ni Hernandez sa mga investigador at masasabi kong kakaiba ito. Quote, ayon kay Hernandez, nasa 400 hilaga siya, paalis mula sa bahay ng kasintahan nang makita niya ang tinawag niyang garapon ng mga diamante sa kalsada. Bigla raw siyang hinabol ng 10 tao nang walang malinaw na dahilan. Tumakbo siya papunta sa isang truck ng Koreo na kanyang nilundagan papasok. Sinabi ni Hernandez na nakilala niya ang sasakyan bilang truck ng Koreo dahil ito ay puti, may mga logo ng Koreo at may mga sulat at package sa loob nito. Ayon kay Hernandez, inaatake siya ngayon ng isang grupo. Inilabas niya ang mukhang kutsilyo pero sabi niya hindi ito kutsilyo at ginamit lang niya sa pagdepensa sa sarili. Sa bandang huli, sa kalagitnaan ng interview, inamin ni Hernandez na may kutsilyo siya sa bulsa ng kanyang jacket na inilabas at ginamit niya. Hinarap ni Hernandez ang 2 federal na kaso, carjacking at pagnanakaw ng sulat. Ilang beses na antala ang paglilitis habang nire-review ng mga abogado ang impormasyon ayon sa record ng korte. Noong Hunyo 2025, inanunsyo ng 2nd distrito ng Korte ng Utah ang napagkasunduang plea. Isang public defender ni Hernandez ang nagsumite ng dokumento bago ang sentencing. Quote, Wilbur Castellanos. Humiling si Hernandez sa tulong ng abogado niya na ipataw ng korte ang napagkasunduang 30 buwang sentensya. Bagamat ito ay malaking pagkakaiba mula sa saklaw na iminungkahi ng sentencing guidelines, ang kakaibang mga pangyayari ng kasong ito ay nagbibigay katwiran sa pagkakaibang iyon. Ayon sa kanya, siya ay nasa impluensya ng droga, posibleng bath salts. Nagkasala si Ginong Hernandez sa carjacking pero hindi ito karaniwan. Ginamit niya ang mail truck para sa sarili niyang interes, tila upang tumakas sa isang pag-atake. Hindi pinapayagan ang kanyang ginawa. Walang sapat na dahilan o depensa ng pangangailangan lalo na sa mga sumunod na pangyayari. Pero iyon ang nagkakaiba sa kasong ito mula sa mga karaniwang carjacking, no? Bilang bahagi ng plea, ibinaba ang kaso ng pagnanakaw ng sulat at nahatulan si Hernandez ng carjacking. Hinahatulan siya ng 30 buwan sa federal na kulungan. Ayon sa dokumento ng hatol, si Ginoong Hernandez, mamamayan ng Mexico, ay uuwi sa kanilang bansa matapos ang sentensya at deportasyon. At yan lang muna ang aming balita para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan man kayo nakikinig ng podcast. Sundan ako sa X o Instagram, ako si Jesse Weber. Hanggang sa muli.